Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Walay lain. Maunay kabubuton niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy. Pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas dire. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag na kung gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabita ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo GNPA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka GNPA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukulong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka kukurot. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. I-implement ko natin na. Anong hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahunaan ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo, ikaw pa ni, may inahan ka din, may suon ka. Katuwing suon ni mo, at tinang imo suon sa gawas. Kung doon natanan, wala ibili na na. Inana kalalumang commitment na ito diri. Pero nagkik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo nga dili na ako gusto. Kapuyon kumangyod ang animal anak putang satanas diri ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan na ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubuton sa mahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Walay lain. Maunay kabubuton niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy. Pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas dire. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha,
nakik-sex ka na sa iya. Ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, nag I love you ka na, ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag na kung gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ug ang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo NPA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka NPA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo talikod ka, di ka kukuron. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. I-implement ko natin na. Anong unahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahunaan ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katuwing isuon ni mo. At tinang imo isuon sa gawas. Kung doon natin na. Wala ibili na na. Inana kalalumang commitment na ito diri. Pero nagkik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo, nga dili na ako gusto. Kapuyon kung magyud ang animal, anak putang satanas diri ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan na ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Walay lain. Maunay kabubutol niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy. Pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas dire. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyang malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Kaya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, nag I love you ka na, ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag na kung gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ug ang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo NPA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka NPA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang
mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka kukuron. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. I-implement ko natin na. Anong hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahuna ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katuwing isuon ni mo. Pati lang imo isuon sa gawas. Kung doon natin na, wala ibili na na. Inana ka lalo ang commitment na ito diri. Pero nakik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo, nga dili na ako gusto. Kapuyon kung magyud ang animal, anak putang satanas diri ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan na ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Hi all, this is Arlene Stone, the Braveheart Stone. Today I am going to talk about the Upper Six or the Heaven Restored in Tamayong, Davao City. Nakikita po natin na yung Tamayong po or Heaven Restored na sinasabi po nila ay parang langit, parang heaven. It's well manicured landscape. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang buhay po ng mga workers na pinapadala doon ay isang impyerno. And this is why. Sa mga workers po na kapag sila po ay ready to be punished, pinapadala po sila doon sa Upper Six o kaya sa Heaven Restored, sa Tamayong, para doon po sila magsiserve sa kanilang punishment. Ngayon, let's talk about the punishment. Punishment in the name of punishment, but actually it is a torture. Bakit? Kasi ganito po ang nangyayari sa mga workers na pinapadala po doon sa Upper Six o kaya sa Heaven Restored. So una po, pinapalo po sila. They are whipped with paddles. Yung parang yung parang bugsay, kung sa Bisaya pa, bugsay sa bangka or paddle, yan po ang ginagamit to whip them. Tsaka yung nagwi-whip po sa kanila now are ministers. They are assigned only to do that. They are so brutal. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi po sila humihinto hanggat yung mga laman po ng katawan ay hindi po lumalabas at dumidikit po doon sa sinusuot nilang pantalon. So, pagkatapos po ng whipping, hindi na po nahuhubad yung kanilang mga suot. Ginugunting na lang po nila para maalis po yung yung suot po nila sa katawan nila. Tsaka hindi na po nakakalakad yung mga workers na ginaganon. They are carried. Binubuhat na po sila. Tapos ginugunting na po yung mga suot nila kasi po our body, when it's injured, meron po tayong yung mga fluid na pumupunta po sa atong body. Yan po ang natural reaction ng ating katawan. So, yun po ang mga nangyayari sa kanila. Pagkatapos po silang napalo, they will execute the fasting na po. Yung dry fast at saka yung walang pagkain, saka walang tubig, walang liquid. So, habang undergo po sila ng fasting, pinapatrabaho po sila doon sa kanilang farm. In my time, sa ano po yon, yung sa mga bulaklak na nakikita po ninyong ang gaganda, ang gumagawa po noon yung mga, kadalasan po yung mga workers na they are undergo punishment. Tapos, pinapasuot po sila ng orange na suot po na may nakalagay serpent seed. Yan po ang mga suot-suot nila. If you are a female, and you are involved with relationship, kinakalbo po kayo pagdating doon. Kalbo kayo, you are whipped,
nagpa-fasting kayo, who knows how long, kasi may iba po na it goes all the way to 2 months, 3 months. May break po in between yun. Pero ang duration po ng punishment is so long. Tapos, yung panligo po nila na tubig is ice cold water. Tsaka yung ano po, yung hinihigaan po nila ay parang ano, yung nakahiga po sila sa semento, tsaka yung ano lang, very thin, tawag nito, parang thin karton. Yun po ang ano nila, ang condition nila. Tapos po, after 3 days, they are being whipped again. Enough for the wound to heal a little bit, but not completely healed. Pinapalo po sila agad. Yan po ang totoong buhay ng mga workers na pinapadala po doon sa Upper 6 o kaya Heaven Restored. Talagang hindi po heaven. Sinasabi po nila na yan po ay extension ng langit. Sa buhay po ng mga workers na pinapadala po doon, extension po yan ng impyerno. Kasi impyerno po ang buhay ng mga workers na pinapadala doon. Now, let me talk about my friend. Very close friend. She's like a sister to me. Magkasabay po kaming nag-worker. Magkasabay po kaming nag-full-time noong 1992. Siya po ay na-assign doon sa Tamayong. She wasn't punished. Meron kasing restaurant ang Tamayong na, o yung Upper 6. Meron na pong restaurant doon. Doon po siya na-assign. And she was bleeding for few weeks po. They were ignored. Wala po, hindi po sila dinala sa sa doktor para matingnan until she collapsed. And she reached out to me. Pinadalhan ko po siya ng pera. I have all the proof of the money I sent to her. Pinadalhan ko po siya ng pera para po she can seek the doctor. So, nung pumunta na po siya sa doktor, ang sabi po sa kanya, meron po siya ni stage 3 ovarian cancer. Nung bumalik po siya sa Tamayong or sa Upper 6 po or sa Heaven Restored, ang sabi po sa kanya, hihintayin na lang daw po yung the will of the Father. That means po hahayaan na po siyang mamatay. Without any medication, I understand lahat naman po tayo namamatay. Pero ang ganun po na paraan, 28 years po siya nanilbihan bilang isang worker po ni Kibuloy. Pero hindi po nila kayang maipadala sa ospital ang mga workers na nagkakasakit po doon. Meron, as I speak right now, meron pong mga tao, may mga workers po doon na 4 years na po na may sakit. Humihingi na po sila ng tulong to take them to the doctor, pero hindi po nangyayari yan. Umiiyak na po yung mga matatanda po doon. Ang pinapakita po ni Kibuloy at saka yung SMNI that they are very giving person, they are generous person. That's all propaganda po. And I'm doing this, I'm not making any money, not even a dime. I'm doing this because I care. I care about the people. So madaling salita po, yung kaibigan ko, I was sending her money. Kahit po sa pagkain niya, marami po silang nagkasakit doon at nilagay po sila sa isang mobile home. Doon po ang lahat ng mga nagkakasakit. Yung pinapadala ko po sa kanya was intended just for her. Pero ang nangyayari po, my friends share that to everybody. So every time po na nagkaroon po siya ng treatment, kasi I told her to seek for second opinion. Now, when she seek the second opinion po, sabi po ng isang doktor na kayang operahan yung ovary niya, tinanggal po lahat. But she have to undergo for treatment like chemotherapy at saka radiation po. Every time pumupunta po siya sa radiation, pinapadalhan ko po siya ng pera because they don't give them money for their medicine and for the food. So, ang nangyayari po, kapag umuwi po siya, I still have the text with me. Sinasabi po niya lahat kung ano po mga experiences niya hanggang namatay po siya because she can't take it anymore. Hindi po enough yung napapadala ko sa kanyang pera.
Kasi, you know, I also have responsibility here in the US and my family in the Philippines. So, kung ano lang po yung nakayanan kong maipadala sa kanya, she shared it with everyone that lives with her or who lives with her. So, sa madaling salita po, namatay po yung kaibigan ko na worker po ni Kibuloy, by the name of Lilibet de los Reyes po. Namatay po siya sa sakit. She was in pain when she died kasi walang gamot. Every treatment po niya, umuwi siya, nagbubungkal pa kasi yung gulay, nagtatanim pa po siya ng gulay para may makain lang po. Ganon po ang buhay sa Tamayong o sa Heaven Restored. Pag kayo po ay naipadala doon, either punishment or may sakit po kayo. So ngayon po, let's talk about sa Sauyo Mansion. Alam nyo po, umuwi po ako ng Pilipinas, galing dito sa US. I went back para mag-vacation. I was connected again with the kingdom at that time. So, doon po ako tumuloy sa Sauyo. Nung time na po yun, I think that was early 2010, something like that. Meron pong mga teenagers na they fell in love with, because that's normal, right? 7.4 billion people in the world, they think it's normal to have a relationship when you're single. But in the kingdom po, nilalagyan po nila ng maling kahulugan. So, to make the story short po, itong 4 na lalaki po, they fell in love with a woman. And they went through punishment kasi bawal daw po. 17 years old ang mga ito. 17 years old at 19 years old. Yun po ang bracket ng kanilang edad. Sa punishment po nila, they went through whipping because that's a standard. In my next video po, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po yung mga ministers na nag-i-execute po ng mga punishment na ganito, na when Pastor Kibuloy gave them the order to punish these workers, they pinapasubraan po nila yung punishment hanggang ang mga workers po parang para silang pumapatay ng snake. Parang ganun po ang nangyayari. So itong 4 na workers po na lalaki, they were whipped, tapos they went through fasting, dry fast, at saka wala po silang solid and liquid. While doing this punishment po, they were asked or ordered na umakyat po sa water tower ng Sauyo. They don't have any safety gear, safety equipment, kasi they don't care about people's life po sa compound ni Kibuloy. Si Kibuloy doesn't care about people's life. All he care about is what he can get from people. Okay? So I am telling this because this is true. So all he care about is what you can give. That's what he told us. What you can give to the kingdom. Basically what you can give to him. What can you offer? Either you offer your body, you offer your strength, you offer your whole life, you offer every resources you have. So yan po ang importante kay Kibuloy, but he doesn't care about your life, about people's life. So ang nangyari po, itong 4 na teenager po umakyat po sa water tower. Alam niyo naman po kung gaano kainit dyan sa Pilipinas. Ang water tower is a very hot kasi metal yan eh. So habang nagpipintura po sila sa taas, nahilo po, nahulog, bumagsak po sila, yung katawan po nila durog, patay silang lahat. I don't know kung yung family nila ay alam kung ano po ang nangyari sa mga batang ito, but ganon po ang nangyari sa kanila. At ang sabi po ng mga workers doon, habang nandoon po ako, sabi nila, gitugyan daw sa yawa, or God permitted this to happen because they have devil in them. So ganon po ang mentality nila, ganon po sila. They are worse than you can imagine. Ganon po ang pamamaraan ni Kibuloy. Hindi po
kung kayo po ipapasok doon, that's a dead end. Kasi meron po silang, to me, it's like they have an empty hole. Na kahit ano po ang gawin yung pagpapatunay sa paglilingkod ninyo, it's not enough. Okay? So, yan po ang naging sitwasyon. Now, ngayon po, alam ko marami ang mga workers na gustong lumabas. Dumating po sa akin itong information na meron pong nagpapaalam na gustong lumabas, pero they were detained. They are detained illegally. That is illegal. Okay? Wala pong workers na lumabas doon. Bihira kung meron man, very few na lumabas doon, nagpaalam at binigyan po sila at they went out freely. Hindi po ganyan doon. Ang hirap pong makalabas doon kay Kibuloy. Kailangan nyo pong umakyat ng pader. Sa akin, sa basis ko, kailangan ko pong umakyat ng pader. Hindi po free. Hindi ka po free na lumabas doon kay Kibuloy. Kasi lalo na kung meron ka pong mga alam sa mga nangyayari sa loob, they are going to punish you if you ask permission to leave until you come up with different decision. Ganun po ang sistema doon. So, sana naman po matulungan po natin itong mga workers na gusto nang lumabas, na nakadetain pa rin po sa poder ni Kibuloy. May mga workers po doon na may mga sakit, hindi po napapadala sa hospital o hindi man po nabibigyan ng gamot or kahit po sa mga basic needs nila sa pagkain na masustansya, wala po. But look at what he's doing on TV. He's trying to show that he is a good man, but in fact, he is not, as you can see. So, right now, I am doing this, and my sister is still there. Galit na galit yung sister ko sa akin, and I understand. And so many people are also mad at me because of what I'm doing. But I tell you, prove me that there's one claim that I said it's not true. Because I will prove here on the social media na lahat ng sinasabi ko ay totoo. So I challenge you. Sinabi ko naman sa inyo, wag niyo akong subukan. You don't know my capacity. I was trained with the same person who trained you guys. And more. Because alam ko kung ano yung mga laro ninyo, kayong mga cyber warrior dyan, ng mga bastos. I can also be bastos. So, ito lang po ang gusto kong maihatid sa inyo, na sana po idalangin po natin yung mga workers na nandoon pa, na sana po mabigyan po sila ng kalayaan. Hindi ko po maintindihan, bakit ninyo dinidetain yung tao? This is, if you are serving God, why do you have to force people to serve God? Serving God is free. That is free for everyone. Bakit kailangan ninyong ipilit sa mga tao ang paglilingkod ninyo? So sana naman po ay matulungan po natin yung ating pong local government sa Pilipinas, sa Davao, sa Manila. Sana naman po gumawa po tayo ng aksyon. Kasi marami po ang naaabuso, marami po ang nasasaktan, marami po ang naghihirap. Hirap na po yung Pilipinas, lalo pa pong pinapahirap ni Kibuloy. Yan po ang totoo. Salamat po sa mga nakikinig. I think this video it's longer than I would like it to be. So salamat po. God bless po sa inyong lahat and take care.